Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-TH mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mga ka-TH, mayroon po tayong pinapadalang picture ng ating ka-TH upang tulungan po natin magdigod upang mahanap po natin at mabigyan po natin ng target o saan po yung ang location po ng item, possible items ng markers na ito. So mga ka-TH, bago ang lahat, thank you so much for supporting my YouTube channel mga ka-TH, Alia Masita. At mga ka-TH, so ito po yung isa pa yung aking pinopromote mga ka-TH sa isang gumagawa ng treasure hunting equipment na Pinoy made in Philippines at igawa ng Pinoy. Mayroong ginagawa siya ngayon, aurameter, scanner locator, and Japanese one pa mga ka-TH. So tuloy na po tayo mga ka-TH. At yung ang kanyang pinadala pong marker, stone map ka-TH ay isang turtle po mga ka-TH na nakalubog mga ka-TH. Nakalubog siya mga ka-TH yung turtle marker sa mga ka-TH made in stone mga ka-TH. So ating titingnan po ang paano ito i-decode. Tulungan po natin mga ka-TH. Mayroon po napapansin dito mga ka-TH. Mayroon siyang tatlong guhit mga ka-TH sa bandang likod at sa bandang uluhan niya. So pwede yan mga ka-TH. Pwede yan nag-represent po mga ka-TH ng distance mga ka-TH, yung tatlong guhit. So isang assessment lamang yan mga ka-TH. So hindi natin sure, hindi natin talaga kung saan talaga banda. So ito yung assessment lamang, isang pag-decode lamang po mga ka-TH ang ating gagawin. So yung mga pwedeng tumulong mga ka-TH, mga kasama natin ka-TH, comments lang po kayo sa aking comment section pang matulungan po natin itong nagpadala po ng picture na nagpapatulong pong i-decode. So ito nga, mayroon ko napansin na tatlong guhit mga ka-TH. Pwedeng nag-represent po itong distansya. Pwedeng 1 to 3 meters ang layo mula sa kanyang kinalalagyan ng turtle na pagong nito. Turtle shape nito na ito'y nakalubog ko yung kanyang katawan. So walang buntot. So kanyang ulo lang mga ka-TH. At meron siyang guhit na tatlo sa katawan niya at sa may bandang uluhan mga ka-TH. So ayan mga ka-TH, pwede nating gamitin na isang distansya o isang bilang po yan, tatlo, pwedeng 3 meters mga ka-TH, pwedeng 1 meter every guhit mga ka-TH. So sabi nga, may mga history na rin mga ka-TH na mayroon na naka-hits, mayroon na nakakita ng mga pagong markers mga ka-TH na malapit lang yung kanyang kinalalagyan mga ka-TH. So ito yung mga ka-TH na nakikita ko po mga ka-TH, isang pagong po na nakalubog. Hindi po siya talagang usli na mga ka-TH. So ito yung magandang pangitain mga ka-TH kasi mayroon po tayong mga ka-TH na nakakuha na mga nakalubog na pagong o mga marking sign na pagong mga ka-TH. So unang assessment ko mga ka-TH dito, i-check yung pointing head ng pagong. 1 to 3 meters ang distansya mula sa kanyang kinalalagyan. Pwede niyang gamitan ng detector, i-detect nyo, or scanner locator, use scanner locator mga ka-TH. So yung bandang uluhan, 1 to 3 meters ang distansya mula sa kanyang kinalalagyan mga ka-TH. Okay, ito yung mga ka-TH. Ito pa yung isa pong aking angulo, ay ito yung pointing in between east and south mga ka-TH. So i-detect nyo rin mga ka-TH mula sa kanyang kinalalagyan ng 1 to 3 meters ang layo mula sa kanyang itong turtle markers to mga ka-TH.
So i-try nyo, i-check, i-detect nyo rin yung distansya po sa kanyang pagkalagay ng 1 to 2 to 3 meters sa bandang kanyang south area mga ka-TH. So ito po yung isa pa mga ka-TH, yung kanyang bandang north, in between west and north mga ka-TH. Pwede nyo rin yan i-test o i-check o i-detect ng metal detector or scanner locator mga ka-TH ang area na yan dahil isa sa pointing area din yan ng isang guhit niya sa may bandang ulo mga ka-TH. So ang ating mga ka-TH ay ito lamang ay nagbibase lang tayo sa kanyang sign, sa kanyang mga arrowhead, sa mga pointing area niya na kung saan pwedeng nakaturo yung kanyang pagka-position po o na pagkalagay po ng kanyang marking na pagong mga ka-TH. So ito po yung isa pa po mga ka-TH, kung napapansin nyo, yung tatlong guhit mga ka-TH sa likod niya na dalawa at sa isang sa bandang ulo ay isang nakaturo ng isang lang area. So nasa bandang north area mga ka-TH. So i-check nyo rin yung bandang norte dahil nga ito yung tatlong guhit ay mukhang doon nakapokus sa may norte. So i-check nyo yung 1 to 3 meters from sa kanyang kinalalagyan itong marking pagong na ito. Pwede nyong i-detect, pwede nyong i-scan or scan locator ang area na yan mga ka-TH. Ito good news mga ka-TH kasi nga itong pagong nito ay nakalubog. So mayroon po tayong mga ka-TH na naka-hits na, nakahukay positive items na kapag nakalubog po yung isang turtle marker, ang kanyang items mga ka-TH ay under, nasa ilalim po ng kanyang kinalalagyan ng mga ka-TH. So ilang bisis na mga ka-TH na mayroong mga ka-TH po natin na naka-retrieve ng item na nakalubog po yung katawan ng pagong o turtle, ang item mismo mga ka-TH ay nasa ilalim po ng kanyang katawan mga ka-TH. So, yung lalim nga mga ka-TH na nung kanilang na-retrieve ay nasa may 1 meter lang ang lalim mga ka-TH. Yung wala pang 1 meter. So, nasa 0.5 meters lang, half meters lang mga ka-TH. Yung lalim na kung saan nung hinukay po nila yung gilid ng kinalalagyan ng pagong na yon na nakalubog ay 0.5 meters lang, kalahating metro lang layo at doon nakita yung item mga ka-TH sa ilalim mismo ng batong hugis pagong mga ka-TH. So yan yung isang mga ka-TH, bantayan nyo kasi nga meron ng history kapag nakalubog yung pagong, posibleng nasa ilalim ang item na yan mga ka-TH. So ayan mga ka-TH, sana po ay masundan yung mga ka-TH at yung sana po ay matulungan din tayo mga ka-TH po natin. Pwedeng mag-comment po sa comment section. Pwede kayong mag-comment din at tutulong din sa pagdikod mga ka-TH. So sabi ko nga itong area na binilugan ko, yung katawan mismo ay detect nyo ng metal detector, baka nandyan yung item na yan kasi nga ito ay nakalubog. Magandang pangitain kapag nakalubog po yung marker na pagong or turtle, ang item niyan ay nasa ilalim mismo ng katawan ng pagong. So good news niyan at harinawa ay may items yan sa mismo sa kinalalagyan ng marker na yan na hugis, pagong, hugis, turtle mga ka-TH. So harinawa ay makita nyo mga ka-TH. So yun nga, ang pattern po mga ka-TH, i-check nyo yung 4 na anggulo. Pwede kayo mag-umpisa sa east. Alam nyo naman mga ka-TH, kapag yung east na yan ay madalas, yun ang minsan doon nila tinatago po yung yung item sa badang east. Madalas po sa mga Japanese ginagawa po ng mga Japanese po. Madalas po nakikita sa east point area mga ka-TH.
So, i-check nyo mga ka-TH yung apat na anggulo mula east, 2 to 3 meters ang distansya mula sa pagong. Then north, ganun din, 2 to 3 meters din distansya. South, 2 to 3 meters din distansya. Then west po, 2 to 3 meters din distansya mga ka-TH. So, mga ka-TH po, sana po ay kahit papano nakapagbigay guide tayo dun sa mga ating dinikod na isang pagong na nakalubog at nakatulong po tayo sa ating ka-TH na nagpapadala nito upang idikod mga ka-TH po natin. Salamat po mga ka-TH sa pag-comments, sa pagtulong din sa pag-comments po sa decoding po mga ka-TH sa isang turtle marker mga ka-TH. So ito mga ka-TH, salamat po sa inyong pagsuporta sa aking small channel na Alyo Masita mga ka-TH. Harinawa ay pagpalain tayo ng buong may kapal. Thank you so much for watching. Thank you so much for support my channel. At muli, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik na aking YouTube channel mga ka-TH. Maraming salamat po. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube mga video pang ipapalabas mga ka-TH. So, harinawa mga ka-TH ay nakatulong pa ko sa pagdidikod at harinawa ay makita nyo na yung items na posibleng kung saan linagay. So, sundan nyo lang mga ka-TH yung mga tips, yung mga aking guide para sa paglukit po ng item na isang hugis pagong na nakalubog po yung kanyang katawan. Tandaan nyo po mga ka-TH, yung nakalubog na katawan ay ang items yan madalas ay nasa katawan mismo mga ka-TH. Okay, maraming salamat for watching. God bless as always mga ka-TH.